Mindanao area nakakaranas ng mga kalat-kalat ng mga moderate and heavy rain showers. Punsod pa rin ang umiiral na near equatorial trough. At shear line unti-unti na namang nabubuo sa may extreme Nodo Luzon. Pero bahagi ng Luzon patuloy pa rin na magiging maulap, gloomy at haze. Kaya asahan na mahamog pa rin ang paligid lalo na sa silangang bahagi ng Nodo Luzon. The rest ay umiiral pa rin ang amihan bagamat nabawasan ito ng bahagya. Nalalabi ng South Luzon, makakananas ng maulan na kalat-kalat pero madalas magiging katamtaman ang panahon. At panibagong unsettled geomagnetic field umiiral. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 15, 2025. Ang oras nating Boss Web may maga ay alas 11, 12 na o 13 na ng umaga. Bahagyang tumaas ang ating temperatura sa bansa, especially sa bahagi ng Luzon dahil gaya na aking report nung isang araw at kahapon ay medyo numipis po ang daloy ng salubungan ng amihan at Estalis. So bahagyang nangunguna sa malakas ng bahagya ang Estalis kaya medyo mas naging warmer po ang parte na to ng bandang Luzon area. So dahil sa medyo tumataas ang Estalis, water vapor naman ang magpapairal dito sa parte ng Bicol region at ilang bahagi ng Luzon na magbubunsod po ng mas maulap na himpapawarin at mga isolated at mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat umiiral pa rin ang amihan sa extreme Luzon, bahagya muna itong nabawasan o bahagyang tumaas ng konti ang temperatura. Dahil medyo numipis ng konti yung daloy ng ating amihan dito sa bahagi ng Central Luzon hanggang dito sa may bahagi po ng Cordillera Administrative Region. Bahagya lamang siyang tumaas ng konti dahil medyo lumayo ng bahagya yung daloy ng Northeast Monsoon dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So medyo konting nabawasan dahil masyadong lumakas ang pagtulak dito ng Estalis. So medyo sumabay lang ng bahagya yung daloy ng amihan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas pa rin ng maginaw na temperatura lalo na sa gabi at sa madaling araw. Sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin. So tuloy-tuloy pa rin stationary gaya naman ng kanang araw na magiging haze at few clouds ang umiiral. Pero sa iba't ibang panig ng katimugan ng bansa, magiging maulap at magkakaroon pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lowest temperature na tala na weather station kaninang 5:50 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. Kapon bahagya nga po tumaas yung aming air temperature, umabot ng 30.3 degrees Celsius kapon ito ng umaga at 9:27 AM. So bahagya ring tumaas ang heat index, umabot sa 36.9 degrees Celsius kahapon o since kahapon ang naging heat index namin. Pero maituturing pa rin comfortable na temperatura ito since hindi umabot sa 40 degrees Celsius ang init pandaman namin sa Caloocan. So patuloy pa rin na medyo comfortable pa rin ang magiging temperatura natin dito sa NCR at ilang karatig Metro Manila. Kung itatabi naman natin sa peak 16 in past 24 hours, nangunguna ang Davao Airport na nasa 33.7 degrees Celsius, ang pinakamataas na temperatura sa bansa so far. At sa Baguio City, bahagya ring tumaas ang kanilang temperatura from 14 degrees Celsius, naging 16 degrees Celsius ang kanilang naging temperatura. Dahil gaya na ating analysis, bahagya nga pong lumayo ng konti yung ating malakas na daloy ng amihan. Medyo numipis sa may parte nga po ng Luzon. Kaya bahagyang tumaas ang temperatura sa Baguio na 16 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura so far. At sa inulan ng Legazpi City ay nakaranas ng 73 mm na total rainfall. Bagmat wala kaming napag-ulan o naitalang ulan kahapon, nagkaroon lamang ng mga ilang light drizzle o wisik-wisik lamang na patak ng ulan kahapon. So hindi masyado ramdam ng aking rain gauge bucket. Sa ating outside humidity, medyo katamtaman ang ating outside humidity at 71%. Tumaas ito ng 2% since last hour. Pero ang ating atmospheric pressure na artiling mataas at 1,013 hectopascals, mabagal lamang ang pagbaba nito since last hour. Samantala ay ang ating space weather status, kamustahin natin dahil bahagyang nag-unsettled na naman yung ating geomagnetic field. Base sa ating KP index of 4 ay since ngayong 11:02 AM
ay tumaas ito sa KP Index of 4. Bagamat minor lamang, expected pa rin mga primary impact forward 65 degrees geomagnetic latitude. So, dyan yan sa mga part din ng Northern at Southern Hemisphere, lalo na sa North Pole and South Pole. Pero minor lamang na impact yung magiging potential nito. Mahinang power grid fluctuations, posibleng mangyari pa rin despite na mahina, at posibleng mga auroral visuals dyan sa Northern at Southern Pole. Kung titingnan natin sa KP Index breakdown mula sa data feed ni NOAA ay hanggang unsettled naman na nakikita nito hanggang sa susunod na 2 araw. So inaasahan lamang na G1 minor lamang or posible pa rin magkaroon ng greater geomagnetic storms. Wala namang significant transient pa rin na inaasahan hanggang sa susunod na 2 araw so far. So mababa lamang ang solar radiation at 5% at mababa rin ang potential radio blackout at 35% lamang. So, puro minor lang naman ito at posibleng moderate, depende sa arrival ng solar wind. Sa ngayon ay medyo mahina-hina pa po yung arrival ng solar wind. Samantala ay mukhang nakita natin yung isang yung ang tawag dito yung bulalakaw, ayun yung comet. So, mula kahapon natanaw natin yung kometang ito. At tinawag itong Comet Atlas C 2024. Ayan. So, hindi man kita ito sa Pilipinas, pero base sa Lasco satellite ay kitang-kita po yung pagdaan ng kometang ito. Ayan, napakaganda ng buntot niya. Halos napakalapit niya, ha. Napakalapit niya. So, nag-flyby ito sa harap ng lente ng solar probe. Ayan. Nagsimula itong naging visual since January 13, 2025. Ayan, dumaan po yung bulalakaw. Yan. At napakaganda. Halos kitang-kita po yung pinakabuntot, yung tail ng kometa. Again, yan po yung C 2024 comet na estimated na sa around 13.5 million kilometer ang layo nito mula sa Earth. So, kitang-kita po yan sa ating Lasco satellite. So, malinaw naman yan mga folks. At kasabay ng medyo may mga geomagnetic activity, bagamat minor lamang. So, hindi masyado naging noisy yung visual dito. Kaya napakalinaw ng kitang-kita po yung tail ng comet na C2024 rather, G3 ang tinawag po dito ng mga astronomer so far. So, sa mga Pilipino natin sa ibang bansa, kita daw ito sa may bandang Amerika, if I'm not mistaken. I-double check nyo na lamang po at gamitan nyo po ng telescope at kahit DSLR, kitang-kita daw po ito. So, pa-double check na lamang ninyo. Ang mahalaga ay kita po natin, nag-flyby po ito sa pinaka-solar probe na ating ginagamit so far. So, balik tayo sa ating geomagnetic activity. Bagamat minor lamang ang nakikitaan natin dito, probably nagpaparamdam lamang dahil yung malaking sunspots ng AR3959 medyo humaharap na naman. Bagamat hindi pa totally nakaharap sa Earth, so mababa lamang, umalit lamang ang sunspot number 106, pero pasok pa rin yan sa medyo mas malalaki o malalawakang sunspots. Wala naman tayong solar flare at X-ray flux. So, geomagnetic activity lamang nakikita natin dito na unsettled. So, hindi masyado malaki ang significant impact sa ating magnetosphere. So, minor lamang nakikitaan. Pero mataas ang TEC ng ating total electron content. Pero mas ramdam yan dito sa may bandang Australia at bandang New Zealand. Dahil sa may bandang Southern Hemisphere po nakafocus. So, medyo may moderate na probability of aurora. Yan, ang North Pole. Bahagya lamang sa may bandang South Pole. So, expected makikita yan sa mga nakatira sa may bandang Canada area or Alaska. Yung mga area na yan, madalas nakikitaan yan ng ganyang mga auroral event. So, mataas yung propagation ng radial velocity, nasa around 600 kilometers a second yung bilis. Dahil malawak po yung propagation ng solar wind na nag-a-arrive. Bagamat hindi total direct sa Earth, mataas lamang yung amplitude ng kanyang solar wind. Dahil napakalawak po na nag-arrive sa Earth. So, expected manatiling mababa yung high frequency between 40 to 80 meters
Sa gabi naman, between 10 to 12 meters ang magiging noisy ang radio perception. Pero halos hindi naman yan ramdam mga folks. So, tuloy-tuloy lamang. Ayan, so yun lang ang pinaka-analysis natin so far sa ating space weather. So balik agad tayo sa ating weather analysis sa ating data report sa PIMO weather page. High tide and low tide status, manatiling low tide pa rin tayo. So within 11 hours pa po o 10:42 PM pa po ito magha-high tide. Again, manatili pong mataas ang ating mga alon. So expected na mataas po yung gale warning dyan at pinag-iingat po sa mga gusto pa rin pumalaot sa karagatan ng extreme Northern Luzon at halos buong silangan ng bansa ha. Maabot pa rin sa hanggang 4 meters ang taas ng alon dyan. So napakadelikado pa rin. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kanina ng 6:24 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:46 PM. At sa ating warning gibbous, 99% illuminated na lamang, katatapos lamang niya ng full moon kagabi. Sisikat ito mamayang gabi at 7 o'clock PM at inasang lulubog ito mamayang 7:21 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging maulap pa rin, halos stationary ating maghapon. May mga inasan daw mga kalat-kat na pag-ulan sa umaga, so 100% chance na daw ng pag-ulan, maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan o maaaring Karatig, Metro Manila o bandang Central Luzon o bandang dyan sa bandang Calabarzon or dyan sa Quezon Province. Bukas ng Huwebes, magiging klaro daw ang himpapawid, medyo partly cloudy lang daw ang maghapon, so mababa ang chance na pag-ulan na 3%. Well, tingnan natin kung mangyayari po yan. Highest sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 31 degrees Celsius, so medyo tumataas ang temperatura. At sa lowest temperature expected maglalaro sa 24 to 25 degrees Celsius. Anyway, ang ating report para sa astronomical event. Again, merong close conjunction ng Moon at ng Mars, if I'm not mistaken. Yan, yung Moon at Mars ay na-report na siya. Na-post ko na yun sa aking Facebook page. Makikita yan lalo na mamayang gabi. Kitang-kita po halos magkatabi sa buwan at nung Mars. Maulap lamang dito sa amin sa Caloocan, so medyo hindi namin matatanaw yan dito. Masyadong cloudy dito dahil nga po sa patuloy pa rin na amihan at salubungan ng easterlies. So bukas daw, according dito, January 16, ay nasa pinakamataas na po na altitude ang pinaka-Venus. So magandang pagkakataon makita yan sa papalubog na araw. Kitang-kita yan, napakaliwanag ng Venus na yan. Nakunan ko po yan since 2023. So ganun din ang position yan ngayon hanggang bukas po na nasa pinaka-highest altitude na position ng Venus. Maganda sa mga stargazing, lalo na kung clear skies kayo dyan. Dito sa amin sa Caloocan, malabo, maulap ang aming paligid so far. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malinaw na rainbow combination o rainbow ng data feed ng satellite imagery ay mula dito sa bahagi ng Mindanao ay patuloy na nakakaranas ng malalakas ang pag-ulan dahil developing na naman yung surface trough o near equatorial trough. Yan, mag-aalong ITCZ na naman yan anytime. So maaring magre-develop into intertropical convergence zone. Since sa ngayon nakikitaan natin dito near equatorial trough ang nakikitaan nating nagre-redevelop dahil sa may bandang southern hemisphere ito nanggagaling sa may bandang equator. And then yung surface trough umaabot po sa may silangan ng Mindanao at halos area ng Davao region na makakaranas ng mga heavy rain showers lalo na sa may bandang Caraga area kasama na ang Surigao region. Yan. At dyan sa bahagi ng Davao region sa Katimugan lalo na ang Davao de Oro, Compostela Valley. Yan. So kitang-kita po natin yung pinaka-detalye. Well, kung base sa OSM map para makita natin yung pinaka-area na uulanin, yan ay nakakaranas na malakas ang pag-ulan ng Davao de Oro. Siyempre, damay ang Davao City at Davao Oriental area. So nabanggit na rin natin ang buong Surigao region o Caraga area. Siyempre, ang Agusan del Norte lalo na makakaranas pa rin ng moderate and heavy rain showers ngayon dyan, kasalukuyan. Ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagpaguho ng lupa just in case. Agusan del Sur, kasama na ang Misamis Oriental hanggang Cagayan de Oro na po yan at Iligan. Mula naman sa Malay-Balay Bukidnon hanggang dito sa may bandang Cotabato o North Cotabato area, maulap din at nakakaranas din ng mga ilang moderate rain showers. Magdala po ng payong, kabilang na ang Kidapawan at pababa na yan dito sa may bandang
Davao del Sur, sakop ng Kapatagan, yan, Kidlawan, pababa na yan ng bandang Colombia, at yan sa may bandang Takuro. Magiging maulap naman ang buong General Santos City at ilang bahagi sa dulo ng Davao Occidental kasama na ang Sarangani area. Kalat-kalat din ang mga pag-ulan ang iiral, kabilang na ang area ng Sorsogon area mula South Cotabato, Sultan Kudarat, pataas na yan ng Maguindanao region. Yan, kasama na ang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte na yan. At mula Sultan Kudarat ay makakananas kayo ng mga mauulap at mga kalat-kalat din ng pag-ulan, mga ilang light o some moderate showers, depende sa daloy ng surface trap dito, pero expected na magiging kalat-kalat ang pag-ulan. Pataas na yan ang bandang dito sa may bandang Lanao del Sur at Lanao del Norte. Magiging maulap din ang halos buong Zamboanga Peninsula at may mga kalat-kalat na mga light rain showers ang iiral and some moderate rain showers nitong maghapon. Mula sa dares ng South Luzon mula Masbate at isla ng Romblon at Marinduque, maulap din ang hipapurin. Asahan din ang mga isolated and scattered rain showers. Kabilang nga dyan sa may bandang Burias Island at Bicol Region. Kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog ang inaasahan sa buong bahagi ng Sorsogon, Albay, pataas na yun ng Iriga at dito sa bahagi ng Naga. The rest ng Camarines Sur magiging maulap din kayo dyan. Asahan din ang mga isolated and scattered rain showers. Kabilang na ang Camarines Norte, Quezon Province mula dyan sa bahagi ng Gamaka, Atimunan, Padre Burgos hanggang the rest ng hanggang Infanta Quezon. Magiging maulap din ang parte na ito ng bandang Aurora Region pataas, boundary ng Isabela na. Mula sa may bandang Mimaropa, bagamat maulap din, medyo katamtaman pero gloomy ang inyong paligid sa bahagi ng Mindoro. May mga ilang light rain showers na umiira sa pagitan ng Abaradi Ilog, Paluan at Lubang ng Occidental Mindoro. So magdala pa rin ng payong anytime despite na nagiging katamtaman minsan ang inyong panahon. Kabilang na ang bahagi ng Palawan mula dyan sa bahagi ng Basonagaagan o Coron, Palawan, El Nido hanggang dito na sa may bandang San Vicente. Bagamat maulap sa Puerto Princesa, asahan din ng mga kakalat-kalat ang mga isolated light to moderate showers ang iiral at mula sa Puerto Princesa hanggang Brooks Point at Batarasa, moderate and some heavy rain showers naman ang umiiral lalo na sa dulo ng Balabac Island. Ingat po sa mga potential na pagbaha at watch out sa mga nagtatalo ng mga buhaya ngayon dyan dahil gustong-gusto namang buhaya pag maulan ang paligid o kasabay ng mahamog at maulan na mahina na tuloy-tuloy. Gustong-gusto po ng mga buhaya yung mga ganyan. So nagkakalatan po ang mga buhaya kapag kaganyan ang panahon sa inyong lugar. Especially nga dyan sa dulo ng Balabac Island. Ingat na lamang po mga folks. The rest ng Sorsogon ng Calabarzon rather ay magiging maulap tayo dyan mula Calamba, Laguna, kasama na ang Batangas hanggang dyan sa may bandang Nasugbo, kasama na ang Tagaytay despite na maginaw at mahamog ang paligid. Yan, pataas na yun ng bandang NCR papasok na gloomy rin at overcast ang paligid. And the rest nga po ng mula sa bahagi ng Bulacan, pataas na yan ng Central Luzon, ng Tarlac, Nueva Ecija ay magiging katamtaman ang inyong panahon pero very overcast and haze din ang paligid. Pero yung chance na pag-ulan, typically light drizzle rains lamang ang madalas na iiral dahil sa saturation po ng ating amihan. And the rest ng mula dyan sa bahagi ng Pangasinan hanggang Mountain Province na yan, Ifugao, Kalinga, hanggang Apayao na yan hanggang dulo ng Cagayan sa extreme Northern Luzon. At dyan sa buong kanluran bahagi ng extreme Northern Luzon, bagamat katamtaman, asahan din ang gloomy at haze na maghapon. Pagdating sa hapon na sa gabi, asahan ang pagbaba lalo ng temperatura, lalo na sa bahagi ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur. Damay na ang bahagi ng Benguet at Baguio City. Pero generally ay hindi masyado apektado ng malalakas ang pag-ulan ang buong bahagi ng extreme Northern Luzon despite na drizzle rains lamang ang maaring ibubuhos dyan dahil nga po sa mataas na saturation ng ating amihan. So sa ngayon, ang developing ng pinaka-shell line natin, kung titingnan natin in detail sa dark street mode, ay nandito pa lamang yan sa may bandang extreme Northern Luzon yung boundary. So nag-reset siya. Lumakas po yung daloy ng ating Estelis dito sa may bandang silangan ng dagat Pasipiko. So mas nainggap o mas malakas po yung daloy ng Estelis. So medyo natulak ng bahagya yung ating amihan.
So dito lamang sa may bandang Eastern Luzon, medyo mataas ang concentration ng lamig kaysa sa bahagi ng Central Zone kasama ang Metro Manila at ilang parte ng southern part ng Luzon. So yun lang po yung naka-analysis sa atin so far ay katamtaman madalas at mga manginlan-ngilan na mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Maliban lamang sa binanggit natin sa may bandang Eastern Mindanao na dulot ng near equatorial trough. Mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring, wala tayong magiging comment, stationary lamang na wala tayong inaasahang sama ng panahon na iiral. Pero patuloy pa rin na magde-develop ang shale line anytime hanggang January 20 o between January 20 to 25 bago magkatapusan o nitong katapusan. Tuloy-tuloy pa rin na makakaranas ng mga pag-ulan. So wala tayong masyadong magiging komento gaya lamang kahapon, yung inaasahan nating shale line ay magpapatuloy pa rin yan sa mga susunod na araw. At yung daloy pa rin ng amihan ay magtutuloy-tuloy pa rin yan until this weekend. So wala tayong inaasahan at pinaka-lowest atmospheric pressure lamang dito sa may bandang east-southeast ng southeast ng Mindanao, umaabot lamang ng 1,006 hectopascal. So usually dito yung mga low pressure area maaring mabuo dyan. Pero mostly equatorial trough yan o ITCC developing. Normal lamang talaga na bumababa ang atmospheric pressure dyan dahil nandyan yung salubungan kasi ng mas mainit at malamig na temperatura ng dagat at ng hangin dyan. Dyan usually bumababa ang atmospheric pressure. Pero yung potential na may mabubuong bagyo sa ngayon, wala naman tayong nakikita maging sa mga computer models. So wala tayong masyadong magiging komento dito mga folks. Ang ating lamang tututukan yung magiging pag-ulan pa rin sa halos buong silangan ng bansa. So sa ulat lindol, so far, kalmado naman ang nadetect ng aking seismometer sa Caloocan. So diretso agad tayo sa short period seismograms mula sa data feed ni PBOX of course. At kung titingnan natin mula kaninang madaling araw, may naitalang isang magnitude 4.7. Medyo malakas-lakas ito ng konti. Diyan na naman yan sa may bandang southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Yan, naganap ito kaninang 4:51 AM ng madaling araw na may lalim na 63 km ang epicenter depth. So, since malalim-lalim, hindi masyado ramdam dyan sa may bandang Abad Santos, Jose Abad Santos, Davao Occidental, yung magpagyanig. Siguro mga mahinang intensity 1 lamang since nasa dagat ito. Yan. Then after nyan, wala namang sumunod na magnitude 4, kalimitan, mga mahihinang mga pagyanig lamang ang naitala. So far, isa pa lamang ang magnitude 4 plus ang naitala ngayong araw mula kaninang madaling ng 4:51 AM na naitala sa Davao Occidental. So wala tayong masyadong magiging komento dito. So diretso agad tayo sa total na historical earthquake data. Kung ilang total earthquakes na tayo this month since nasa 15 na tayo. So nasa kalahating buwan na po tayo ng January 2025. So nakakailang total earthquakes na tayo. Sa base dito is 462 ang total earthquakes. 441 dito is magnitude 2.0 pataas at 19 sa magnitude 4.0 pataas. At mukhang balik sa dalawa ang ating magnitude 5.0. So ewan ko bakit dinigrade na naman ni PBOX yung huling pangatlo na magnitude 5.0. So mukhang bumalik na naman sa dalawa yung magnitude 5. Dapat sana tatlo yan eh. So medyo nakakapagtaka. Dinigrade nila yung magnitude 5 sa may bandang Balot Island. Supposed to be magnitude 5 yan eh. Yan. Sa may Balot Island supposed to be may isang magnitude 5 dyan eh. I'm not sure kung dito sa may bandang yan, Balot Island. Yan. Ito magnitude 4.8. Malamang ito yon. 5.0 dapat dyan eh. So far dapat tatlo yung ating magnitude 5. Since dinigrade sa magnitude 4.8, balik sa dalawa ang ating magnitude 5.0 data. So well, wala tayong magagawa dahil si PBOX ang nag-aayos niyan ng mga data, sumusunod lamang sa data feed sa akin sa webpage. So kung ano yung binabago ni PBOX, siya rin ang mababago sa data na lumalabas sa aking webpage, Earthquake Monitoring. So from tatlo na magnitude 5, balik na naman sa magnitude 2 sa dalawang magnitude 5.0 ang bilang nito. Anyways, yung total earthquakes nga natin ay nasa 462 pa lamang
hindi pa siya masyado nangangalati. So mukhang kokonti ang mga pagyanig ngayong buwan. Well, tingnan pa rin natin dahil nakakalahating buwan pa lamang tayo mga folks. So kamustahin naman natin yung mga dam levels and historical data na natiling overflow itong si Angat Dam. So mukhang hindi nagagalaw itong si Angat Dam. So no idea tayo bakit natiling overflow siya at hindi nagbubukas ng mga gate kay Angat Dam. So wala tayong idea kung bakit. Wala naman ding statement yung ating hydrological center ni Pag-asa kung bakit hindi sila nagbabawas ng tubig kay Angat Dam. Sobrang apaw po ng water levels nila dyan. The rest, wala namang nakabukas at 3 dam ang nasa critical level, si Ambuklao, Pantabangan at si Magat Dam. Yun. So the rest naman medyo normal pero wala namang nakabukas na gate except overflow nga po kay Angat Dam. So, tatatlo yung critical levels ng dam at so far hindi naman masyado nagagamit sa ngayon yung backup nito. Mukhang backup lamang ito kaya lang nasa dam critical level. At kung di natin nakakalimutan, nagbukas ng dam nung nakaraang linggo itong si Magat Dam at Pantabangan Dam. So, nagbawas. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 15, 2025. Dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 15, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong maga at ngayong magtatanghaling tapat na sa ating mga report at visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman mula sa reading ng aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.